Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Inday Sara Duterte. Official statement ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kaganapan sa kanyang impeachment trial. Statement, July 4, 2026. Mga kababayan, on day 4 of the impeachment trial, the country witnessed what I have been saying all along. The complaint is not supported by evidence. Repeatedly claiming that there were threats when none existed. Inventing an assassin where there was none. And fabricating evidence to support those claims does not transform fiction into fact. Instead, such actions undermine the integrity of public institutions, erode public trust, waste public resources, and corrupt the search for truth. An impeachment proceedings should be grounded in credible evidence, not speculation, manufactured narratives, or unsupported allegations. The rule of law depends on facts, not fiction. Thank you. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. So, yun. Ang kanyang pahayag. Oh. Daming nag-like. Basta tayo sa mga comments. May Matias, 23 months to go, President Sara Duterte. Ibig sabihin, less than 2 years na lang. June Marcos, we will have the final laugh and it's going to be glorious. Wow. Felix Mangyaw, there is time for everything. Ang lahat ng bagay ay may katapusan, wala pang bagay na itinapon pataas ang di bumabalik pababa. Yes, speculations and assumptions. Very true. Sa simula pa lang, this is not considered impeachable since President Sara Duterte is not involved in other heinous crimes in Davao. In short, wala silang ma-issue. All we need is the truth and not just fiction. Binabasa ko ang mga comments ha. Stay put ka lang dyan, ma'am. 2028 is coming. We will have a better Philippines. Kailanman hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan, laban lang, BP Sara. One thing for sure, Inday Sara, marami ang nagmamahal sa iyo. Yan. Kahit ano pang gawin nila, magtambli-tambling pabaliktad. Hindi nila maalis ang pagmamahal ng nakakarami taong bayan kay BP Inday Sara. Itong impeachment trial na ito is labanan ito ng battle of narratives, battle of public opinion. Gusto nilang sirain si BP Sara sa mata ng nakakaraming Pilipino. Kasi ang mga ebidensya nila as we witness sa trial na ito is alam na nating lahat eh. Yang grave threats na yan, napanood natin lahat yung video, press conference, alam na natin yan. So nasaan yung
pruweba na talagang mayroong kinontrata ni BP Sara na assassin na titira doon sa tatlo. Hanggat hindi nila, hanggat hindi nila maipapakita yung testigo na yun, then, itong grave threats na ito is hungkang o yung taphaw kung sa Bisaya, yung walang laman, walang ebidensya. Parang may nabasa akong post kanina, si President Donald Trump. May statement siya ganito, kung ma-assassinate ako ng Iran, bubombayin nyo silang lahat. Ganon. Conditional threat. Kailangan muna magtagumpay ang Iran na ma-assassinate nila si President Donald Trump. Pag mangyari yon, meron ng banta, may habilin na si President Trump na babagsakan nila ng katakot-takot na bomba ang Iran. Sa pares lang din kay BP Sara, kung mamamatay ako. Oh, yun ang conditional. Kasi nga ang pinag-uusapan yung Uplan Romanov na kung saan mayroong masamang plano na titirahin si BP Sara kasama ang kanyang pamilya. Oh, kaya kung mamamatay ako, merong ganito. So nasaan yung hired assassin? Ipakita nyo na para hindi sayang-sayang ang resources ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatuloy sila patayo ng kanilang mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Uncle Roger Binhira nga taga Barangay Tikalaan, Portres, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot og muna ni ang iyang atupan karon. Pulihan ni karon niya sa gitabang sa iyaha nga yero. So kini si Uncle usa ni siya ka balo. So muna ni ang iyang kahimtang. So muna ni ang gitabang yero nga 5 ka buok nga di 8 nga iyang ipuli sa iyang atop karon. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gid si Uncle. Salamat sa Ginoo nga nakatop na gid ko sa akong kusina nga gawlan na. Sa pagtungod sa pagtabang sa inuganian. Pagtabang sa sin. So pila na to ka tuig Col ang imong atop nga yero nga mabuslot na? Ad, 20 na katuig ang akong atop nga sin nga buslot na. 20 na to ka tuig. Oo, so nga naman Col sulod sa 20 na ka tuig wala gid ka nakapuli og atop. Wala ko nakapuli sa akong atop tungod sa akong mga bata nga eskwela. Tungod lagi sa kalisod na inayom-ayom tanan ang pangita. Pag yun nga tabang para sa ako
Salamat yun kayo sa Ginoo. Salamat kayo, Col.